Mahigit isang taon at lampas isang dosena ng episode ng Simplehan Lang Natin. Napakarami na nating napag-usapan tungkol sa photography. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman tayong gagawa ng mga videos, mga tutorials at mga discussion tungkol sa photography. Pero nais ko na rin sigurong sumegway para masimulan nating mapag-usapan din ng isa pang napaka-importanteng bagay para sa akin at yun ang dahilan kung bakit napapanood nyo ngayon ang videong ito. At syempre, yan ang content creation. Ngayon, itong topic na to ay parehas na magiging relevant sa photography at content creation. Ito yung isa sa mga topic na bilang photographer, sa totoo lang, madalang kong ginagamit. Pero bilang isang content creator, ito yung isang bagay na sa mga nakaraang 5 taon ay inaaral ko rin. At naisip ko na hindi man ako isang eksperto sa topic na ito, hindi rin naman masamang mapag-usapan natin para ma-share ko lang din sa inyo ang mga natutunan ko kahit na inaaral ko pa rin at minamaster ko pa rin siya. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang lighting, specifically ang iba't ibang klase ng light modifiers. Pero syempre, sisimplehan lang natin. Ngayon sa mahigit isang taon nating pagsasama dito sa Simplehan Lang Natin series ay siguro naman kahit papano karamihan sa inyo ay nalalaman na ang background ko bilang isang photographer. Katulad ng sabi ko, hindi ako isang portrait photographer. Bilang isang landscape photographer, hindi talaga ako nagsushoot sa studio. At nagbago lamang yan at nagkaroon kami ng studio nang magsimula akong gumawa ng video content. Katulad ng sabi ko tungkol sa lighting, hindi ko tinuturing ang sarili kong eksperto at patuloy pa akong natututo tungkol dito. Pero kung gusto ninyo ng straightforward na mga tutorials at information tungkol sa lighting, nandyan ang kaibigan nating si Jiggy Alejandrino na isang napakagaling na portrait photographer. Kung patungkol naman sa product photography at food photography, nandyan ang mga kaibigan nating si Gabby Cantero at si Jana Francisco. Follow nyo sila sa social media at panoorin nyo yung mga content nila at marami kayong matututunan din tungkol sa lighting. Nang sinimulan natin ang series na ito, marami ang nagre-request tungkol sa lighting at sa totoo lang, napakatagal kong iniwasan dahil nga syempre hindi ko tinuturing ang sarili kong eksperto tungkol dito. At ang tunay na dahilan lamang kung bakit ko naisip na sige na nga, gawin na nga natin to ay natutuwa lang din kasi ako talaga kapag marami akong natututunan tungkol sa isang bagay na para sa akin ay challenge. Hanggang ngayon, challenge pa rin naman siya, pero dahil dahan-dahan kong natututunan at parati kong pinapractice sa tuwing gumagawa ako ng videos, ay natutuwa rin ako dahil marami-rami na rin naman akong natutunan tungkol dito. At isa pang dahilan ay siguro dahil tuwang-tuwa lang din ako sa isang modifier na gagawin nating example para sa tutorial na ito or sa discussion na ito. Dahil sa totoo lang, allergic ako sa mga light modifiers noong nag-aaral ako ng photography dahil para sa akin noon ay ang dami namang iba't ibang modifiers, ang daming iba't ibang ilaw at hindi ko alam noong time na yon kung alin ba dapat ang ginagamit para saan. Pero para sa modifier na gagamitin natin sa video na ito, nakakatuwa dahil modular siya. Modular, ibig sabihin marami siyang iba't ibang forma, maraming iba't ibang pagkakagamit. At dahil doon ay medyo nakalampas ako doon sa hesitation ko sa paggamit ng mga modifier. At hindi ko na rin kailangan bumili ng iba't ibang klaseng modifier dahil siya mismo ay halos all-in-one na. Hindi naman lahat, marami pang iba't ibang klase ng modifiers, pero ang dami nang nasasaklaw ng modifier na ito. Ngayon, para sa setup natin, meron tayong isang LED light, ang Nanlite FS200. At sinadya kong wala munang nakakabit na modifier para mapakita sa inyo kung ano ba ang itsura ng isang bare bulb o yung ilaw na walang modifier. Ang mga light modifier, ang gagawin lang naman natin dito ay i-modify o kumbaga ibahin ang ilaw. Ngayon, ano ang mababago? Pwedeng maiba ang kulay, pero kadalasan ang pinaka-importante ay maiba ang kalidad ng ilaw. Paanong kalidad? Kung gaano kalakas ang ilaw o gaano ka-harsh o kung gaano naman ka-soft. Dahil naiiba din sa kalidad ng ilaw kung ano ang magiging kalalabasan
ng litrato ng kung ano man ang kinukunan mo. At sa portraits pa lamang o sa mga litrato ng mga tao, ang laki na kagad ng kinaiba kapag harsh ang ilaw mo o masyadong malakas at direkta ang ilaw kumpara kapag napalambot na o na-soften na yung ilaw. Ang iba pang ginagawa ng mga modifier ay dinidirekta ang ilaw. Kapag ang isang bumbilya ay bumbilya lamang, syempre ang nangyayari ay kumakalat lamang ang ilaw. Ang paggamit din ng modifier ay maaaring maging paraan para makontrol mo ang direksyon ng ilaw, kung ano ang tatamaan ng ilaw at ano ang hindi. At lahat ng yan ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong lighting, sa iyong exposure at sa iyong composition. Depende kung ano ang sinushoot mo at kung ano ang iniilawan mo. Ngayon, bago natin pag-usapan ng modifier, gusto ko munang talakayin ang setup natin ngayon. Muli, tulad ng sabi ko, ang gagamitin nating sample na light o ilaw para sa demonstration na ito ay ang Nanlite FS200. Itong FS200, 200 watts ang output ng ilaw na kaya niyang ibigay at ang kulay nito ay nakaset sa daylight temperature o 5600 Kelvin. May mga ibang klase ng mga ilaw na to katulad ng FS200B. Ang B ay ibig sabihin ay bicolor. Ibig sabihin maaari mong ibahin ang kulay at ang temperatura ng kulay ng ilaw para mas mabago mo pa yung iyong lighting. Maari mong gawing mas malamig o medyo mas blue o kaya naman mas mainit o mas orange yung kulay na ibibigay niya. Pero para sa demonstration na ito, gagamitin natin yung daylight para makita nyo rin yung ibang pagkakagamit ng mga modifier. Ngayon, siyempre, meron din tayong ilaw dito sa kabilang bahagi dahil hindi pa naka-on ang ilaw na ito. Mamaya, para sa demonstration, ay papatayin natin itong ginagamit kong key light para makita natin ang magiging epekto ng nag-iisang ilaw. Ngayon, tulad ng sabi ko, maraming iba't ibang klase ng mga modifiers. Unang-una na dyan, maraming iba't ibang hugis ng mga modifier. Kung ikaw ay nagsimula ng photography, matagal-tagal na, siguro mga 10 years ago, usong-uso pa noon yung mga kwadradong modifier o mga softbox. Pero marami na ring nagiging iba't ibang variation ng mga softbox na ito. Sa ngayon, marami ang mas may gusto ng mga pabilog na modifier o pabilog na softbox. Ang kinaiba niya, syempre, kung ano ang hugis ng light source mo ay magbabago din ang magiging kalidad ng ilaw mo. Ang isa pa doon, kapag may reflection ang ilaw sa mga reflective na surface, lalong-lalo na sa mata ng isang tao sa mga portrait, ay yun din ang nagiging hugis ng reflection na yon. Sa mata ng tao, ang tawag doon ay catch light. So dahil pabilog yung catch light, ay nagiging mas mukhang natural din kumpara mo kung halimbawang kwadrado yung hugis ng ilaw na nagre-reflect sa mata. Ngayon, bukod sa hugis, ang isa pang factor sa mga modifier ay ang size o ang laki. Maraming iba't ibang size ng modifier. Mayroong kasing liit na mga 40 centimeters, 36 centimeters, at meron din naman katulad ng gamit ko dito na kung makikita nyo ay napaka-soft ng lighting niya dahil ito ay 105 centimeters. So, ang isang malaking bagay tungkol sa size ng modifier ay kapag mas malaki ang modifier, kadalasan, ngayon may mga iba't ibang factor pa dito, pero kadalasan ay mas soft pa at mas gentle ang nagiging output ng ilaw. Nung nagsisimula ako at nagsushoot ako sa isang napakaliit na kwarto sa bahay namin, ang gamit ko lamang ay maliliit na mga modifier. At kung makikita nyo sa mga luma kong video, ay harsh ang ilaw natin. Kahit na may modifier pa, mas maraming hotspot sa balat ko, lalo na yung mga reflection ng ilaw sa balat ko. At kumbaga ay hindi siya kasing soft. Ngayon na gumagamit tayo ng mas malaking space at syempre mas malaking ilaw at mas malaking modifier, nagiging mas soft ngayon ang ilaw na ginagamit natin sa videos. Ngayon, para mas makita nyo na ang sinasabi ko, bubuksan na natin ang ating ilaw na wala pang modifier. Ang gusto kong tignan ninyo ay unang-una, syempre, ang liwanag. Pangalawa ay ang mga anino at pangatlo ay mga hotspot. At syempre, dito ang magiging main subject ay ako. Maaari nyo ring tignan ang mga ibang bagay dito sa frame kung ano ang magiging epekto sa kanila, pati na rin ang kanilang mga anino. Ngayon, dahil wala pa tayong modifier, makikita nyo na harsh ang ilaw natin na nanggagaling sa kaliwa at
Hello, makikita nyo rin ang aking anino dito sa gilid. Yan. So halatang halata na ang dahilan kung bakit kailangan natin ng isang modifier ay unang-una para mapalambot ang ilaw, para mabawasan ng mga hotspot at makontrol din natin ang bato ng ilaw para hindi rin ganoon ang nagiging epekto sa ating anino. Ngayon, ito ang gagamitin nating modifier. Ito ang Photix G-Capsule 85. G-Capsule yung tawag sa model ng modifier na ito at 85 naman yung size niya. Ngayon, isang bagay na talagang nagustuhan ko dito ay dahil ang dali-dali niyang i-assemble. May mga modifiers, lalo na yung mga kwadradong softbox na para kang bumubuo ng tent dahil nga kwadrado siya at nagsisimula ka sa pagbuo gamit ang iba't ibang rods pa at para sa akin ay napakatagal nito. Swerte na lang din na nung talagang kinakailangan ko ng gumamit ng mga ilaw ay meron ng mga ibang design ang mga modifier at napakadali na nilang buuhin. So katulad nito, aalisin mo lang ito at meron kang makikitang mga rods, parang sa payong lang din. At ang gagawin mo ay hihilahin mo lang hanggang sa mag-lock. Ngayon, ang paraan kung paano pinapalambot ng isang softbox ang ilaw ay dahil ang ilaw ay dumadaan sa iba't ibang layer ng diffusion material. Yung diffusion material, kumbaga, ay binabago niya at pinapalambot niya yung kalat ng ilaw. Imbes na isang malakas na direktang light source ang bumbilya, nagdi-diffuse ngayon yung ilaw dito sa telang ito. At ang ginagawa nun ay nagiging parang lumalaki din ang ilaw mo, pero lumalambot dahil hindi siya ganun ka-concentrated. Kung tatanggalin natin ang mga nakadikit dito, meron tayong 1, 2, at 3. Tatlong layer ng diffusion material. Ang maganda rin dito sa Photix G-Capsule ay yung kanyang mas maliit na diffusion layer ay merong tinatawag na beauty dish modifier. Katulad ito ng mga modifier mismo na beauty dish na merong nakatakip doon sa direktang light source para lalo pang kumalat at hindi ganon kalakas ang bato ng ilaw. Hindi ganon ka-harsh ang bato ng ilaw. At yun yung makikita natin sa layers na ito. Ngayon, para sa demonstration na ito, tatanggalin muna natin ang lahat ng mga layers ng diffuser. Ang isa pang magandang bagay tungkol dito sa Photix G-Capsule ay Bowens mount siya. Bowens mount ang isa sa mga pinakasikat at pinakaginagamit na type ng mounting mechanism ng mga ilaw. Ang Nanlite FS200 na ito at karamihan pa, halos lahat ng mga Nanlite na ilaw ay gumagamit din ng Bowens mount. Kaya hindi mo po problemahin kung makakabit mo ba yung modifier mo sa iyong ilaw. Okay, sa ngayon ay pinatay na natin ang nauna nating key light na ginagamit natin para sa video dahil binuksan na natin ang ating demo light. So makikita mo ngayon na wala pang nakakabit na diffuser sa ating ilaw. So ang nangyayari ay grabing harsh o grabing lakas, grabing talas din ng ilaw na nangyayari. Alam mong malakas at matalas dahil grabing talas din ng aking anino dito sa gilid at makikita mo na hindi talaga balanse ang ilaw sa side na ito na tinatamaan ng ilaw at sa side na hindi. Masasabi natin kapag harsh ang light source ay nagiging matalas din at masyadong matapang ang anino na nakikita natin. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na kung harsh ang ilaw ay hindi maganda. Depende pa rin ito sa gusto mong ma-achieve bilang photographer o videographer. Merong mga pagkakataon at merong mga estilo na gumagamit sila ng ilaw na walang modifier dahil gusto nila ay ang harsh na lighting, dahil din siguro gusto nila yung contrast, pati na rin paglaruan yung mga anino sa litrato. Ngayon, kung ang ilaw mo ay hindi bicolor katulad ng gamit natin ngayon, meron pa ring paraan para mabago ang kulay nito. At yun ay gamit ang gel filter na ito. Kasama din ito sa package ng Photix G-Capsule at yun yung isa sa mga dahilan kung bakit para sa akin ay napakadali na kapag yun yung panimula mong modifier dahil iba't ibang klase ng modifier na siya. So ang gagawin mo ay iipit mo dito sa holder ang gel filter.
At ngayon naman, ang holder na ito ay kakabit sa ating modifier gamit ang magnet. So kitang-kita naman na nagbago yung kulay. Maraming iba't ibang kulay din ang kasama sa package ng G-capsule na ito. Itong dilaw, meron ding orange o pula, meron ding green at merong blue. Depende sa paggagamitan mo. Ngayon naman, isa-isa nating idadagdag ang mga diffusion layer. Dahil nga, gusto kong makita nyo ang magiging pagbabago sa kalidad ng ilaw natin. Uunahin natin itong beauty dish layer. Ngayon, ang totoong beauty dish, yung original na beauty dish, ay gawa sa bakal. At kumbaga, isa siyang modifier na katulad ng korte nito, pero meron siyang bakal sa gitna para hindi nga direkta yung bumbilya. Ngayon, ito naman, ang gagawin niya ay kakabit siya sa velcro sa loob ng modifier natin. Tapos, merong reflective na parang bakal lang din na tututok doon sa mismo sa harap ng light source natin. So, ang gagawin niya ay tatakpan niya yung mismong hotspot ng ating ilaw. Ngayon, marahil dun pa lang ay nakita nyo na kung gaano kalaki ang epekto ng paglagay natin ng unang layer pa lamang ng ating diffuser at yon ay ang beauty dish layer. Ngayon naman ay kakabit natin ng isa pang layer para lalo pa nating mapalambot ang output ng ilaw. Ngayong dalawa na ang gamit nating diffusion layer, makikita nyo kung ano ang naging pagbabago. Tignan ninyo kung papaano ang tama ng ilaw sa aking muka, pati na rin sa mga ibang bagay dito sa frame, pati na rin dito sa aking anino. Kung makikita nyo ang anino ko dito sa gilid ay hindi na rin ganun katalas. Meron pa rin pero hindi na kasing talas ng kanina. Ngayon, ikakabit natin yung pinakamalaki at panghuling diffusion layer na gagamitin natin dito sa G-Capsule 85. At dahil mas malaki siya at natatakpan niya ang kabuuan ng modifier, ay dapat mas malaki din ang epekto niya. Ngayon, kung napansin niyo na habang dinadagdagan natin ang layer ng diffusion at nagiging mas soft ang ilaw natin, ay parang humihina din siya. Pero ang katotohanan niyan ay wala pa sa kalahati ng maximum power ng ilaw na ginagamit natin, yung gamit natin. So, maaari nating dagdagan ng liwanag o kaya naman pwede nating i-adjust ang settings, katulad nito. Kaya ako merong iPad dito sa tabi ko ay para nakikita ko ang nakikita nyo sa camera at maaari ko din kaagad ma-adjust. So, ang gagawin ko ay iibahin ko ang aking aperture para habulin ang liwanag. Kanina nasa f4.5 tayo, ngayon nasa f3.2 naman tayo. Isang napakalaking bagay na dapat ay naiintindihan natin tungkol sa exposure. Kapag may nabago sa ating light source, may mababago sa ating settings. Ngayon, ang isa pang dagdag na layer sa ating modifier ay ang tinatawag na honeycomb grid. Ang ginagawa nito ay hindi naman pinapalambot ang ilaw, kundi ito naman ay nagre-redirect ng ilaw o kumbaga kinokontrol niya ang bato ng ilaw. Kung nakikita nyo, tatagos lamang ang ilaw pero meron siyang dadaan ng maliliit na squares. Ang gagawin nito ay idedirekta lamang niya ang ilaw doon sa direksyon kung saan nakatutok ang ilaw. Sa madaling salita ay lilimitahan niya ang pagkalat ng ilaw sa gilid. Ngayon kung napansin nyo anong nangyari, nakontrol niya kung saan nagpupunta ang ilaw. Actually, ang ilaw natin medyo nakayuko, hindi direktang sa aking muka nakatapat. Pero hindi ganun kahalata dahil itim ang suot kong damit. Pero mas mapapansin nyo yan ngayon dahil doon sa bato ng ilaw sa pader. Kung makikita nyo, mas kontrolado, mas malambot din dahil hindi ganun kakalat ang bato ng ilaw. Sinadya ko rin hindi patayin ng ilaw na nanggagaling sa pinto dito sa aking kaliwa para makita nyo na hindi siya nagbabago habang nagbabago ang ilaw natin dito. Anong epekto nun? Mas nakikita nyo yung nagiging pagbabago sa ating ilaw o sa ating demo light. Itong kombinasyon ng honeycomb grid sa aking modifier ay paborito ko kapag ayaw ko ng sobrang matingkad at maliwanag na setup. Lalong-lalo na kapag ayaw ko na lumiliwanag ang aking backdrop. Bagay din ito doon sa mga content creator na gumagamit ng mga ilaw sa kanilang background para magkaroon ng kulay. Yan ay para kung nagbabato ka ng ibang ilaw dito sa gilid ay hindi napapakialaman masyado ng iyong key light. Ngayon kung medyo sanay na ang inyong mga mata, marahil sinasabi nyo na, hala, hindi pantay ang lighting.
Kaya maraming iba't ibang paraan para pantayin yan. Siyempre, nandito ang ating light source kaya nandito rin ang liwanag sa side na ito. Ano ang pwede natin gawin para magkaroon ng pagpapantay dito sa kabilang side? Pwede tayong gumamit ng reflector o kung anumang reflective na surface para mapatalbog natin yung ilaw papabalik. Maaari din naman tayong gumamit ng pangalawang ilaw para mapantay natin dito. Ngayon, ang huli pang kasama sa package ng Photix G capsule ay isang payong. Siyempre, isang payong. Ngayon, para saan ang payong? Hindi natin gagamitin ganito, kundi ikakabit natin dito. Kapag hindi siya nakakabit at gagamitin mo ito ng solo lang doon sa ilaw, ito ay isang shoot-through umbrella. Anong ginagawa niya? Basically, tatagos ang ilaw papunta sa kabilang side pero i-diffuse ng lahat ng ito. Ang shoot-through umbrella ay isa sa mga pinaka-basic na light modifiers. Meron din namang reflective na umbrella na imbis na patagos papunta sa kabilang side ay ire-reflect o patatalbugin niya yung ilaw papabalik. Kaya naman ang bato ng ilaw ay pabalik dun sa kung saan nanggagaling ang ilaw. Pero ang maganda dito ay ang kasamang umbrella ng Photix G capsule ay kumakabit din dito sa ating ilaw, kaya ang nangyayari ay nagiging isa siyang lantern. Ang ginagawa ng lantern na modifier ay kalat na kalat ang bato ng ilaw, pero dahil kalat na kalat din siya ay malambot na malambot din ang bato ng ilaw. Para magawa natin yan, tatanggalin natin yung lahat ng diffusion layer at ipapalit natin ito. Ngayon kung nakikita ninyo, nagiging malaki at mas maumbok ang gamit nating ilaw. At yan ay dahil hindi naman ganito ang ideal na pagkakaposisyon ng ilaw na ito. Pero hindi ko muna siya binago para lang makita ninyo ang naging pagbabago niya sa ating ilaw o sa ating current na setup. Kadalasan ang paggamit ng lantern na modifier, ang ginagawa natin ay nakataas o kung pwede nga ay overhead. Ang epekto niya ay nagiging soft ang iyong ilaw pero kalat na kalat din. Kaya okay siya kapag gusto mong maliwanag ang setup mo, pati ang background mo ay naiilawan. At kung nakikita nyo, wala akong masyadong anino at kung meron man ay hindi ganun katalas. At ayun, Diyos ko, ang dami ko sinabi at ang dami kong binago. At sana ay marami kayong napulot mula sa kukonti kong nalalaman tungkol sa lighting at sa mga modifiers. At sigurado ako meron ding mga makakapanood nito na may experience din sa lighting, so maaari kayong magbigay ng karagdagang kaalaman sa ating comment section. At syempre kung meron kayong katanungan ay pwede nyong iwanan din sa comment section at sasagutin natin yan o maaari ding sagutin ng mga nakakaalam sa ating comments. Ngayon muli ako si Nico Valenzuela, isang landscape photographer at content creator. At sa video series na ito ay pinag-uusapan natin ang maraming iba't ibang importanteng topic tungkol sa photography at content creation, pero sinisimplihan lang natin.